At sa oras po ito mga minamahal, akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby. Domingo, maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa umagang ito, mga minamahal, narito tayong muli. Nagpupuri, nagluwalhati sa ating dakilang Diyos. Itinataas natin ang kanyang pangalan. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord, mga mahal. Napakahina po mga kapatid ko. Say, praise the Lord. Amen, hallelujah. Masiglang palakpak po. Pinagpalang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you so much po mga minamahal. Mga kapatid, kung bakit inuulit ko po na pagpasiglahin po yung ating mga palakpak at ang ating praise the Lord, mga mahal, sapagkat saganang magpala ang Diyos natin. Amen? Siya po yung Diyos ng mga buhay. Amen? Praise God. God bless you po mga kapatid ko. Bagong lahat, nais ko magpaabot muna ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba. Natatangi po sa ating pinakamamahal ang Panginoong Sus, mga minamahal. At nagbibigay dobling paggalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the Almeda family, at patuloy nating alaala ang mga aral at turo po mula sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat ng aking mga kasama, mga inamahal, sa mga preachers natin, mga elders natin. Praise God sa lahat ng ating mga choir members, musician, technician, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Praise God, umulan umaraw kasama natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. At tayo po mga kapatid ay nagbibigay pag-welcome din po sa lahat ng ating mga baguhan ngayon kung meron man. Mula dito sa ating lugar, mga minamahal na ating chapel hanggang sa kanilang mga tahanan, nanonood sa iba't ibang sulok ng ating bansa, here and abroad, mga mahal. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko. Taas muna natin ang ating mga kamay. Tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilat mapagpala at aming Ama sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, O Diyos, minsan pa sa masaganang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong matamis na presensya. Salamat, O Diyos, sa mga patutuo ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa paggabay, O Diyos, mananatiling mainit sa paglilingkod ng iyong mga anak na kilang Diyos sa dakong ito. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, minsan pa, inyo pong langisan, O Diyos, ang iyong salita na aking ipapangaral sa ganang akin. Wala akong magagawa, O Diyos. Gabayan po ninyo ko, mahal na Panginoong susugat. Mahal na Panginoon, sumaamin ka, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong aralin sa umagang ito. Ngunit bago po yan, mga minamahal, nais kong pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoong Sus dahil sa mga minamahal sa loob lang yata ng 2 weeks, mga kapatid, ay nagdagdag ang ating dakilang Diyos ng mga niligtas niya, mga minamahal. More or less 20 souls, mga kapatid ko. Praise God. Mula sa dako ng Makabebe, siyam po ang nabautismuhan doon. Mga minamahal, at ilang araw lang ang lumipas, mga kapatid, sa dakong ito. Last Sunday lang po yata. Siyam din po ang nabautismuhan. Hallelujah. At ganun din po sa dako ng Arayat, mga kapatid ko. Itong nagdaang Huwebes lang, kahapon, 7 po ang nabautismuhan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nakakagalak, nakakatuwa. Amen? Mga minamahal, lumalago ang ating banal na gawain. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mga minamahal, magbukas ng ating Bible sa John chapter 5, verse 39. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. Tagalog po. Dito po sa Aklat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 39.
Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y isang nangagpapapatoo tungkol sa akin. Amen. Pagpalain po ng ating napakabait na Diyos, mahal ang kanyang salita. Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat dito'y malalaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. At ito ay mga nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang title po natin mga kapatid ay Search the Scriptures. Saliksikin natin ang kasulatan. Utos ng ating dakilang Diyos yan, mga minamahal. Search ang ibig sabihin mga kapatid, command po yan, mga minamahal. Utos ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. Malalaman natin mga minamahal kung tayo po ay may buhay na walang hanggan daw, kung tayo po ay mag-aaral ng Word of God, mga kapatid ko. At ang mga nag-aaral po ng Word of God, mga kapatid ko, ay yung sila ay nagbigay ng buong buhay sa ating dakilang Diyos. May espiritu ng dakilang Diyos sa kanilang mga puso sapagkat ang taong walang espiritu ng dakilang Diyos, hindi niya maintindihan yung Word of God kahit anong gawin niya. Mga minamahal, meron tayong mga nakikita, napakahuhusay sa Bible. From cover to cover, Genesis to Revelation, mga minamahal, kabisado. Mga kapatid, pero hindi po ligtas. Dahil nandun po yung mga bisyo, nandun po yung pag-inom ng alak, nandun po yung paninigarilyo. Mga minamahal, hindi ligtas. Kaya mga kapatid, mula nung makinig tayo, maniwala tayo mga minamahal ko sa Word of God dito po sa ating church, sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, headed by our beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, na ngayon ay ating pong pinaniniwalaan mga kapatid ko at pinakikinggan sa mga sandaling ito, kung bakit tayo po'y pinagpala ng dakilang Diyos na buhay ang ating mga buhay, nagsigaling tayo sa ating mga karamdaman, nagbago ang ating mga buhay, mga minamahal ko. Bakit tayo naging maligaya sa buhay, mga kapatid? Yan ay dahil nakinig tayo. Inunawa natin, mga minamahal, ang ating napapakinggan sa pulpitong ito. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Lahat pong yan, mga minamahal ko, ay nagmula sa pakikinig, pag-aaral ng silita ng ating dakilang Diyos sa tuwing tayo may gawain, mga kapatid ko. Napakainam. Napakaganda po, mga minamahal, na tayo po'y biniyayaan ng ating dakilang Diyos ng spiritual knowledge, wisdom, pangunawa sa kanyang mga kalooban sapagkat hindi po lahat ng tao ay binigyan ng dakilang Diyos ng pangunawa. Amen po mga minamahal. Una mga kapatid ko, God Himself is the author of the Bible. Mga kapatid, siya po ang may author nito, mga minamahal, ng Bible. Ang Diyos ang author ng salita ng Diyos. Mga mahal, simulan na po natin mga kapatid ko. Why is it important to read or to search the Bible? Bakit napakahalaga po mga minamahal na ating pong basahin, saliksikin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, because it contains God's mind and will for your life. Yan po ang sagot mga minamahal ko. Bakit kinakailangan nating basahin, saliksikin ang salita ng Diyos? Sapagkat ito po'y naglalaman ng pag-iisip ng Diyos. Kung nais po nating malaman ang kaisipan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nasa kanyang salita. Amen. Say praise the Lord, mga minamahal. Naglalaman po ito, mga kapatid ko, ng kalooban ng ating dakilang Diyos para sa iyong buhay, sa aking buhay. Para ayusin ng dakilang Diyos ang buhay natin. Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Kinokorek tayo nito. For instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good works. Para tayo po'y maging kapakinabang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal,
kinakailangan po maluto tayo sa Word of God. Kinakailangan hubugin tayo ng Word of God. Amen. Hindi po mga minamahal sapat yung nakikinig tayo. Hindi po. Dahil nakikinig tayo mga minamahal minsan, wala tayong hawak na Bible, hindi tayo nagsusulat ng mga talata, mga minamahal, tuso po ang kaaway. Paglabas natin sa chapel, mga kapatid ko, aagawin niya sa isip natin yung mga napakinggan natin. Pero kung atin pong tinatandaan sa ating mga Bible, mga minamahal, pwede nating balikan yon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tignan niyo yung mga tatanda ng mga Kristiyano sa pananampalataya. Mga matured na mga minamahal. Tingnan niyo yung Bible nila, ang dumi. Meron kasi tayong kasabihan, dirty Bible, clean Christian. Clean Bible, dirty Christian. Nakikinig po ba kayo? Eh Brad, hindi naman bagong bili kasi. Okay po, may katuwiran. Pero mga kapatid, tutubo yung kasabihan na yon. Amen? Kasi pag nakukulubot-kulubot mga minamahal yung mga sitas ng Bible natin, ibig sabihin, binabasa lagi yun. Praise the Lord? Kapag binabasa natin lagi yun mga minamahal, abay sabi ni St. Paul, ang mind natin, mind of Christ. Kasi, mga minamahal, ito po yung isip ng mahal na Panginoon eh. Ito yung laman ng isip ng mahal na Panginoon natin. Kaya pag binabasa natin ito, mga mahal, magiging mind of Christ ka talaga. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa Tagalog po, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, sa verse 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun, mga minamahal. Ang Kristiyano po na umiiwas sa Word of God, mga minamahal, ayaw magpaturo. Kasi tinuturoan daw tayo ng Word of God sabi ng ating nabasa. Bakit kinakailangan natin? Napaka-importanting basahin at saliksikin ng Bible, mga minamahal. Pangalawa po, it is perfect. Perfecto na po ito. Wala ka nang hahanapin pa. Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Sabi nga ni King Solomon ang taong mahina ang kanyang pangunawa, basahin po yung proverb, mga mahal, tatalino siya. Amen po. Praise God, mga minamahal. It is perfect. Pangalawa po, pangatlong mga mahal, it is complete. Kompleto yan, mga kapatid ko. Hindi na pwedeng dagdagan pa ng panibagong mga libro, mga mahal, para sabihing ligtas ka talaga. Hindi na kailangang dagdagan, mga minamahal, ng librong ginawa ng tao. Sapat na po ito, mga minamahal ko, para sa ating kaligtasan. Revelation chapter 22, verse 18 and 19. Mga minamahal, tingnan natin na ihanda rin po sa Tagalog. Sabi ng Bible, for I testify to everyone who hear the word of the prophecy of this book. If anyone add to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone take away from the word of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city and from the things which are written in this book. Nakakatakot yan, mga inmahal. Ang magdagdag, mga kapatid, sa kasulatan at magbawas, aalisin ng dakilang Diyos ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal ko. Tingnan niyo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, mga talata po 18 hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salitang ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. 19. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at
sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So hindi pwedeng piliin kung ano lang ang gusto nating basahin sa Bible. Hindi natin pwedeng piliin, mga minamahal, kung ano lang yung yung ating kursunadang salita ng mahal na Panginoon. Ang iba, mga minamahal, i-reject natin. Meron kasi mga kapatid, pag nagbabasa tayo, mga minamahal, susumpain ka ng... Hindi yan, ayoko yan. Pag nakita mo, pagpapalain ka ng mga... Ayan yan, maganda yan. Amen? Namimili tayo, mga minamahal. Hindi raw pwede yon, mga kapatid ko. Hindi pwede. Kasi po, sinabi ng ating narinig, mga minamahal na salata, bawasan natin, sobrahan natin, dagdagan natin, mga minamahal ko, na kung magagalit ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Susunod po ay, God keep His promises. Tinutupad ng dakilang Diyos yung kanyang mga pangako. Kung bakit, mga minamahal, pinapasaliksik ng dakilang Diyos yung kanyang salita, mga kapatid ko. Alam po nating lahat, mga minamahal, minsan nakakapagpabaya po tayo sa pananaliksik ng banal na kasulatan. Kahit kami po, mga minamahal, sobrang gawain natin, mga kapatid ko, hindi na po natin nabubuksan yung banal na kasulatan. Yung pong mga saulado na lang natin, mga minamahal, yung ating binubulay-bulay minsan. Amen. Pero hindi po, mga minamahal, natatapos doon. Kinakailangan po, araw-arawin daw natin yung pagbabasa ng Bible. Kaya mga kapatid, kanina nag-pray po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito pong topic na dadalhin ko ay sana po ay ang aking dalangin, ako po ang unang-unang turuan mong sumunod. Amen po ba, mga mahal? Say praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Tinutupad ng dakilang Diyos yung kanyang mga pangako, mga mahal. Napakaganda po. Kapag ka, mga kapatid, pinagpala ang buhay natin, mga mahal, napakasarap basahin ng Bible. Isaiah chapter 55 verse 11, sabi ng Bible, mga minamahal, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Mga mahal, Tagalog. Dito po sa Isaiah 55 at ang verse po 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Pag binigay ng mahal na Panginoon natin ang salita niya sa atin, mga minamahal, babalik yun sa mahal na Panginoon natin, mga kapatid. At i-check ng ating dakilang Diyos kung paano natin tinanggap yung kanyang mga salita. Kung sa pagdating sa atin ng Word of God, mga minamahal, baliwala lang sa atin, mga kapatid ko, pagdating sa ating dakilang Diyos noon, curse ang darating sa buhay natin. Pero kapag pinahalagahan daw po natin yung Word of God, mga kapatid ko, blessing yan. Amen. Praise God. Mga minamahal, hindi tayo mananatili sa ating pinakamamahal na Panginoon, itong dami nating ito, kung hindi natin pinahalagahan ang Word of God. Dito sa banal na iglesia ng ating dakilang Diyos na itinuro ng ating beloved parents in the Lord sa atin. Amen? Amen po ba, mga minamahal ko? It provides the assurance of your salvation. Nagbibigay po ang Word of God, mga minamahal ko, ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya mga kapatid ko, kinakailangan po natin talagang basahin. Purihin ang mahal na Panginoon. So how will I benefit from studying the Bible? Mga minamahal ko. The Bible is the source of truth. Mga minamahal, pinanggagalingan po yan ng katotohanan, mga kapatid. John chapter 17 verse 17, sabi ng Bible, sanctify them by your truth. Your word is truth, mga minamahal. Pakabanalin nyo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Dito pala lilinis ang buhay natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Ito ang maglilinis sa buhay natin. The Bible is the source of God's blessing when obeyed. Mga mahal. Pagmumulan po ito ng lahat ng blessing, lahat ng nakasulat na blessing dito, mga mahal, magsisimula pong darating sa buhay natin kung ating pong susundin. Amen po ba, mga mahal? So hindi po pwedeng puro search lang eh. Hindi pwedeng puro search lang pero wala pong pagsunod sa salita ng mahal na Panginoon. Tingnan natin yung isang example ko po, mga mahal, dito sa Matthew chapter 19.
verse 16 hanggang 25. Sa Tagalog na lang po tayo, mga minamahal. Sige po. Dito po sa Aklat San Mateo, Kapitulo 19, mga versikulo 16 hanggang 25. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo'y tinatanong sa akin tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ina, ama at ang ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito, ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, Amen. pumayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumahon siya, namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinabi ko sa inyo, magaan pa ang isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. 25. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nangagtaka na nagsisipagsabi, sino nga ba ang na makaliligtas? Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang binata, mga kapatid ko, na mayaman, ang nag-aring ganap sa kanyang sarili, mga kapatid. Nagtanong, mga minamahal ko, ano po ang gagawin ko para magmana ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng ating dakilang Diyos, sundin mo yung utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. 10 Commandments, mga mahal. Nagyabang po ang binatang ito. Mula po sa pagkabata, sinunod ko na yan. Mula po sa pagkabata, alam ko na yan. Mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, giniliw siya ng ating dakilang Diyos. Tiningnan siya sa kanyang mata. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kung nais mong maging sakdal sa harap ng mahal na Diyos, ibigay mo ang iyong ari-arian sa mga dukha. Ano pong ibig sabihin nun? Tinetesting lang siya ng ating dakilang Diyos nun. Sapagkat nakikita ng ating dakilang Diyos, nagbabasa nga siya, mga minamahal ng Word of God. Pero iba yung laman ng puso niya. Iba yung layunin ng kanyang puso. Mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng Bible, Jesus' statement exposed the man's weakness. In reality, his wealth was his idol. Yan po ang problema ng binatang yon. Nakita ng ating dakilang Diyos sa kanyang mata. Meron siyang idol sa kanyang buhay. Nagyabang siya sa ating dakilang Diyos. Naganap ko na po yan. Nabasa ko na po yan eh. Pero ang mahal na Panginoon, mga mahal, direct to the point. Straight siya kung magsalita. Walang paligoy-ligoy. Sinabi niya kaagad kung ano laman ng puso niya. Amen. Praise the Lord. Eh, mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid, nang marinig ng binatang ito, nalumbay siya, umalis. Mga minamahal na nanlulumo. Wala pang langit eh. O hindi pa siya sakdal pala sa harap ng mahal na Panginoon eh. So nagbabasa siya ng Bible, pero hindi siya sakdal sa harap ng mahal na Panginoon natin. Mga minamahal. Kaya searching the Word of God, mga minamahal, is not enough. We must do something more. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, gawin mo pa yung higit na makalulugod sa ating dakilang Diyos. Ang nais po ng dakilang Diyos sa binatang mayaman na kanyang kausap, mga minamahal nating nabasa, alam nyo kung ano? Application. Hindi niya in-apply sa kanyang buhay, mga minamahal, yung kanyang binabasa. Palaging nagbabasa ng Word of God yung rich young man, pero hindi niya ina-apply sa buhay niya.
Kaya gusto ng ating dakilang Diyos, mga mahal, ipakita natin, mga kapatid ko, na walang dapat ihigit sa pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! May mga hanap buhay po tayo, mga minamahal, may mga pag-aari tayo, may yaman tayo. Pero mga kapatid, huwag ikaw ang kukontrolin ng yaman, kundi ikaw ang kumontrol, mga mahal. Amen? Ikaw ang kumontrol niyan, mga kapatid ko. May panahon diyan, may panahon po sa pagbabasa ng Word of God. May panahon po sa meditation. May panahon po, mga mahal, sa devotion. May panahon, mga kapatid, sa pagbubulay-bulay mo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Hindi po yung pagkabasa lang, mga minamahal, takbo na, wala na, mga kapatid ko. Nakakalimutan mo na tuloy. Amen po ba, mga kapatid? Say, praise the Lord, mga mahal. Buksan natin ang Luke 11:28. Sabi ng Bible, but he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Tingnan nyo, may mahal, sa Tagalog. Dito po sa Lucas, Kabanata 11, ang verse po 28, datapot sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang mga kikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap. Amen. Anong tawag ng ating dakilang Diyos sa mga nakikinig, nagbabasa at gumaganap ng kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Blessed. Mas mapalad, mga minamahal, yung mga nakikinig at ginaganap yung salita ng Diyos na kanilang napapakinggan. Amen. Tuloy tayo, mga minamahal. The Bible is the source of victory. Kaya natin binabasa ito, mga minamahal, ito ang magbibigay tagumpay sa ating buhay. Ephesians chapter 6 verse 17, ang sabi ng Bible, mga minamahal, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito raw ang ating espada. Ito raw ang ating ipang sasaksak, mga minamahal, sa gawa ng dyablo sa ating buhay. Kapag may mga trials ka, may mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, pag wala kang Word of God sa iyong puso, matutumba ka. Hindi mo kasi alam paano salagin, paano labanan. Kapag inuusig ka, mga minamahal, i-search mo kaagad yung laman ng puso natin. Nasaan ba yun? Saan ba yun sa puso ko? Nabasa ko yun Matthew chapter 5, verse 10, 11, and 12. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa akin, sapagkat magmamana sila ng buhay na walang hanggan. See? Kapag may mga trials ka, mga minamahal, may mga pagsubok sa buhay, asan ba yun? Asan ba ang talata yun? Mga minamahal, makukuha mo kaagad, mga kapatid ko. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay nakakabuti, mga minamahal. Malugi ka, mga minamahal, umangat ang buhay natin, mabuti yan, mga minamahal. Masunugan ka ng bahay, mga kapatid ko, mawalan ka ng ari-arian, nakakabuti yan. Bakit nakakabuti, Brad? Mga minamahal. Paglilinis ng ating dakilang Diyos yan. Amen po. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Victory. The Bible is the source of growth. Mga minamahal. Dito tayo palalaguin ng dakilang Diyos natin. Unang-una, yung mga baguhan po, mga minamahal, siyempre, kinakailangan, ang tawag po sa inyo ay baby in Christ. Ano bang tinitake ng baby, mga minamahal? Para lalaki siya. Gatas. Amen. Hindi pa siya marunong ngumuya, mga minamahal, ng karne. Gatas. Ano sabi ng Bible, mga minamahal? 1 Peter chapter 2, verse 2. As newborn babes, desire the pure milk of the Word. Pure milk of the Word. That you may grow thereby. Tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Doon pala tayo maliligtas, doon tayo lalago, mga minamahal. Magsimula tayong pakinggan yung mga simpleng pangaral. Pakinggan natin, mga minamahal, yung mga simpleng pangaral. Pag sinabing, narinig ko na yan Mga minamahal, delikado po yun. Kapag mga kapatid ko, nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, kahit na ang topic natin, be born again, 25 years ka na sa mahal ng Panginoon, pakinggan mo pa rin.
Amen? Pakinggan mo pa rin kasi po, mga mahal, magagamit mo yan sa mga unbeliever para magligtas ka ng kaluluwa, mga kapatid ko. Hindi lang naman tayo nakikinig ng Word of God para sa ating sarili, mga mahal. Nakikinig tayo, nag-aaral tayo, mga kapatid, para matuto tayo, para nang sa doon may share natin sa iba. Amen po, mga minamahal, para lalago po tayo, mga kapatid ko. At ang Word of God daw po, mga minamahal, ay source of guidance. I-guide tayo ng Word of God na ating binabasa. Hindi tayo matatapilok sa buhay. Mga minamahal. Psalms 119, verse 105. Sabi ng Bible, your word is a lamp unto my feet and a light to my path, mga minamahal ko. Oh, ang Word of God daw, mga kapatid ko, ito po'y ilaw ng ating mga paa. Liwanag sa ating mga daan, mga kapatid ko. So, ano po mga minamahal ang response natin sa Word of God na ating nababasa, mga kapatid ko? Simple lang po yun eh. Mga minamahal, believe it. Paniwalaan po natin. Honor it. Igalang po natin yung Word of God, mga minamahal. Dito po sa 2 talatang ito, mga kapatid ko, mababasa natin, John chapter 6, verse 68 at 69. Mga minamahal, Tagalog na lang po tayo. John chapter 6, verse 68 at 69. Dito po sa 1, Kabanata 6, at ang verse po 68 hanggang 69. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. 69. At kami magsisimpalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Anong sabi, mga minamahal ko? Saan kami pupunta, mahal na Panginoon? Ito po, mga kapatid, ay sinabi ng ating dakilang Diyos ito nung panahon po na karni na po yung pangaral ng ating mahal na Panginoon. Napakarami pong nakikinig, mga minamahal. Wala na po, mga kapatid ko, doon sa gatas yung kanyang pangangaral. Doon na po sa maturity, mga minamahal, yung Christian living, ika nga. Maraming tumalikod. Nagsitalikod, mga minamahal, yung mga tao sa ating mahal na Panginoong Jesus. Natira po yung 12. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Natira po yung 12. So nakita ng dakilang Diyos yung after po ng napakaraming tao. Nakikinig lang pala sila sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, para magmilagro muli ang mahal na Panginoon ng laksa-laksang pagkain. Bakit siya, mga minamahal, sinundan ng napakaraming tao? Sapagat nung panahon po na pinakain niya yung 5,000 tao sa loob lang ng 2 isda't 5 tinapay. Ang dali lang pala nito. Ang dali lang ng buhay dito. Makinig ka lang. Pagkatapos maghintay ka na ng blessing, kakain ka na. Kaya sinusundan siya ng maraming tao, mga minamahal. Pero nung panahon po, mga kapatid, na nangaral ang ating dakilang Diyos, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo ang kabila. Mga minamahal, kapag pinaglakad ka ng 2 kilometro, lakarin mo ng 3 kilometro, kinuha ang iyong tunika, ang iyong balabal, jacket mo na, mga minamahal, ibigay mo pa yung isa. So, mga minamahal, hindi na po pansarili yon, mga kapatid ko. Kaya nagsitaligod po yung marami. Natiray 12. Sabi ng ating dakilang Diyos, kayo rin ba'y tatalikod sa akin? Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ni Peter, mga minamahal, Lord, to whom shall we go? Kanino kami pupunta? You have the words of eternal life. Ikaw lang po ang merong salita ng buhay. Amen? Ganon din sa buhay natin, mga minamahal. Tingnan niyo yung mga nakalimot, tumalikod sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, noong unang panahon. Nandito sila ngayon. Bakit, mga minamahal? Ang hirap palang wala sa dakilang Diyos. Ang hirap palang mawala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen? Kasi wala naman tayong ibang patutunguhan, mga minamahal ko. Kung wala ka sa langit, nasa impyerno ka, mga minamahal. Kung wala ako sa langit, nasa impyerno ako. Sinong mga minamahal ang dapat nating paglingkuran para po tayo makaakit sa langit? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lang. Wala pong ibinigay sa silo ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa ating Panginoong Kristo, ating beloved, dearest Jesus lang, mga minamahal. Amen po ba, mga kapatid ko?
Praise God. Honor it, mga mahal. Tingnan natin ang Job, chapter 23, verse 12, mga kapatid ko. I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Mga mahal. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa Aklat ni Job, Kapitulo 23, talata po 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangan pagkain. Amen. Pakiulit po, pakiulit po. Job 23 verse 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangan pagkain. Amen. Aking pinahalagahan ng higit, ibig sabihin nun, mga minamahal. Pinahalagahan kong higit sa lahat ng bagay. Sabi niya, mga minamahal, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Tingnan nyo. Siyempre sa Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor Walt Estrada Almeda, kahit piso-piso ang kita mo mahal, basta kay Kristo. Haanin mo yung libo-libo mahal sa jablo naman. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Actually, mga kapatid, ang ating beloved Honorable Pastor ay lahat, mga minamahal ng kanyang mga loved ones, mga kapatid, minamahal, nasa Amerika lahat. Mga kapatid ko, at kinukuha na siya sa Amerika, mga kapatid, para doon na manirahan. Pero tinawag siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mas pinili niya yung ating bansa na kahit hindi tayo mayaman, mga kapatid, mayaman naman sa spiritual. Amen! Si praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anytime, mga kapatid, yung kanilang minamahal na mga anak, pwede nilang dalhin sa Amerika, mga minamahal, doon na manirahan. Ang sarap ng buhay sa Amerika. Kung pag-uusapan ay puro pagkain lang, mga minamahal. Pero mga kapatid ko, ang sabi nga ni beloved Minister Luke Smith, mga minamahal nung kausap ko, sabi ko sa kanya, totoo po ba na ang Holy Spirit ay matagal lang nag-grieve sa United States of America? That's true, sabi niya. Mga minamahal. Matagal lang nag-grieve ang Holy Spirit sa Amerika. Marami mang pagkain, mga mahal, marami man mga material na bagay, pero yung yaman mo sa harap ng mga Panginoon, wala, mga mahal. Amen? Kaya mga kapatid ko, ang source po, ang spiritual food basket po natin, nasa Pilipinas, mga mahal. Nandito po yung pinakamalakas na moving ng Holy Spirit sa Jesus Miracle Crusade. Wala po sa Amerika. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Palakpakan natin ang masiglang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, napakainam na tayo po ay laging nasa pagtuturo ng Word of God, mga minamahal. At mga kapatid ko, believe it, honor it, guard it, mga minamahal. Babantayan po natin yon. 1 Timothy chapter 6, verse 20, O Timothy, guard what was committed to your trust. Mga mahal. Diretso na po sa Tagalog. Dito po sa 1 Timoteo Kabanata 6, at ang verse po ay 20. O Timoteo, hingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan, at ang mga pagsalungat ng maling tawag ng kaalaman. Amen. Ingatan mo. Sabi po ng ating nabasa, mga minamahal. Bantayan mo. Timothy, guard what was committed to your trust. Bantayan mo. Mga minamahal, bantayan natin yung ating pong kaligtasan, yung mga Word of God na nasa ating mga puso, mga minamahal. Huwag nating hayaan, mga kapatid ko, na matabunan niya ng material na bagay, yung ating mga puso. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, yaman din lang tayo po'y naglingkod sa ating dakilang Diyos. Nakapokus tayo ngayon sa Word of God. Ingatan daw natin, mga kapatid. Huwag tayong masilaw sa mga tukso, mga minamahal ko, ng kapaligiran, material na bagay, mga minamahal. Amen? Dahil, mga kapatid, kung magpo-focus tayo sa ibang bagay, mga minamahal, mapupuno po ang ating mga puso ng material na bagay, mga kapatid. At
makakalibutan natin yung Word of God sa ating mga buhay. Mga mahal. At yung Word of God, mga kapatid, kung na ating natututunan sa gawaing ito, ipangaral daw natin yan. Mga kapatid, ipangaral natin. 2 Timothy chapter 4, verse 2, mga mahal, preach the Word. Be ready in season and out of season. Ibig sabihin, kahit anong panahon, mga mahal, tag-ulan, tag-init, bagyo, lumilindol, mga minamahal, panahon ng follow-up, panahon ng paghayo, mga kapatid. Wala pa tayo ni isa. For 15, 16 years, 17 years, mga mahal na pag-follow up natin dito sa Pampanga, every Saturday, wala pa tayong pinaspone, kahit isa. Dito lang nahinto, mga mahal, sa pandemic na ito. Pero, binalik na po natin, mga minamahal. Amen po. Kasi utos ng ating dakilang Diyos yan, mga mahal. In season and out of season, preach the gospel. Amen. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Mga minamahal, utos ng ating dakilang Diyos yan. Ang pinakamaganda pong mensaheng maibibigay mo sa hinahayuan mo, mga minamahal, lagi kong sinishare ito sa ating congregation, mga kapatid ko, ay yung ipangaral po natin yung buhay natin. Madali lang sabihin ang Word of God mga kapatid. Pero ibig ko sabihin, ipangaral mo yung buhay mo, mga mahal. Ibig sabihin po, bago tayo mangaral sa iba, see to it po, ng Word of God, ay nagpabago ng buhay natin. Amen po? At ito po yung sasabihin natin sa kanila. Dati po akong masamang tao, pero binago ako ng mahal na Panginoon. Kaya sa paghayo po natin, mga mahal, sa ating mga kababayan, mga kapatid, hindi naman dahilan, mga kapatid ko, hindi naman makakahadlang yung baguhan pa po ako Wala pa po akong alam na Word of God. Hindi dahilan yun, mga mahal. Meron tayong patutuo. Yan ang gamitin natin. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kung tayo po'y magpapatutuo sa ating kababayan, mga mahal, ipatutuo natin yung buhay natin, paano natin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, paano naging totoo ang mga salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal sa ating mga buhay. Amen po, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang Word of God po na ating binabasa, pinapakinggan po, mga minamahal, sa tuwing tayo may gawain, mga kapatid ko, sabi ng Bible, ito po ay God's breath of God. Mga mahal. Ito po ay breath of God, mga kapatid ko. Hininga ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya lahat po ng pangako ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa kanyang banal na kasulatan, mga mahal, magkakaroon po ng katuparan sa atin yan kung tayo po ay susunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Tandaan po natin lagi, mga kapatid ko, partial obedience is disobedience. Amen? Mga minamahal, 50% na pagsunod mo mahal, disobedience pa rin yan, mga kapatid. 80%, 90% na pagsunod mo mahal, disobedience pa rin yan sa harap ng mga Panginoon. We must give God's complete obedience, mga kapatid ko. Amen? Alam nyo kasi, mga minamahal, napakaraming aklat po sa mundo na nagbibigay po sa tao ng karunungan, mga kapatid ko. Kaalaman, tatalino ka, mga minamahal. Pero hanggang lupa lang yan. Hanggang lupa lang yan. Yung ibinibigay na kaalaman, nakikinig po kayo, mga mahal. Yung binibigay na kaalaman ng mga libro, mga minamahal ko, dito sa mundo, yung kaalaman na yan, hanggang lupa lang yan. Huwag mong ipagmalaki yan. Amen po ba, mga minamahal ko? At lumilipas yan. Nalilimutan ng tao yan, mga minamahal ko. Meron po akong nabasa, mga kapatid, ang sabi ron millions of pages of materials are printed every week. Every week. Thousands of new books, mga minamahal, are published each month. So, ang daming mga libro. Ang daming librong nadadagdag sa mundo, mga minamahal ko. Amen? Pero kakaiba po ang Word of God. Natatangi, mga minamahal, walang pagkaluma ito. Kaya pag sinabi po nung hinahayuan natin, mga kapatid, born again? Ngayon lang yan Nung panahon namin, wala yan. Huwag kayo maniwala doon. Hindi pa nga tao si lola natin, may born again na Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Sabi nga ni King Solomon
Ecclesiastes chapter 12, verse 12. Tingnan natin sa Tagalog po muna tayo. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo ay 12. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Tingnan nyo. Ang pagdami ng mga aklat sa amin ni King Solomon, mga mahal, ay walang wakas. Father, my son, be admonished by this of making many books. There is no end. And much study, mga mahal, is wearisome to the flesh. Aral lang aral, mga minamahal, kapaguran lang sa katawan eh. Ibig sabihin ni King Solomon, mga kapatid ko, yung mga librong dinadagdag, mga kapatid, sa mundong ito. Mula sa panahon po ni King Solomon, ilan na po ang nadagdag, mga minamahal. Kung every month, mga kapatid ko, ay marami pong napiprint na mga libro. Ang dami-dami na po niyan, mga kapatid ko. Pero sabi ni King Solomon, kapaguran lang sa physical yan. Ang ibig niya sabihin, mas importante yung Word of God. Mas importante yung Word of God, mga mahal. Alam niyo yung Word of God kasi, mga kapatid. Kung ano po yung pinapasok natin sa mind natin, yun ang kilos natin. Yun ang action natin. Mga minamahal, may kabataan, mga kapatid ko, na nagkaroon po siya ng kaso. Ewan ko kung patay na yun, mga kapatid ko. Nagkaroon siya ng kaso, mahigit 100, mga minamahal, yung kanyang ni-rape na mga kababaihan. Bakit? Ano po yung kanyang ginagawa? Laging nanonood ng pornography. Yung mga mahahalay, malalaswa, mga minamahal na panoorin. Kaya habang pinapanood niya yun, mga minamahal, nakikreate po sa mind niya yun. Mga kapatid ko, hanggang sa siya po ay manggahasa na. Anong point ko ron, mga minamahal? Kapag ang Word of God, mga kapatid ko, ito po yung ating binabasa sa araw-araw. Huhugasan nito yung utak natin. Lalabhan nito yung utak natin. Kaya pag ito yung ating binabasa, mga mahal, magiging spiritual ka. Amen po. Pag laging Word of God, mga mahal, ang binabasa mo, yung mind mo, mga minamahal ko, laging Word of God. Naku po, mga kapatid, magiging victorious ka. Mga minamahal. Lahat po ng panalangin mo, tutugunin ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Kaya kung saan natin pinopokus yung mind natin, mga mahal, ganun tayo. Amen? Sabi mga kapatid ni King Solomon, pag-aaral, si King Solomon, mga minamahal, grabe ang kanyang talino eh. Imagine mo, kahit langgam, pag-aaralan niya. Mga minamahal, kahit kulisap, kahit maliit na bagay, pag-aaralan niya yan, mga minamahal. Mababasa mo sa Proverbs chapter 6 yan eh. Sabi ni King Solomon, masdan mo ang langgam. Amen? Masdan mo ang langgam, sabi niya, mga minamahal. Nag-iipon sila sa tag-init para pagdating sa tag-ulan ay meron silang imbak na pagkain. Ibig sabihin, mga minamahal, pinag-aaralan niya. Maliliit na bagay, pinag-aaralan sa sobrang talino niya, mga minamahal. Sabi niya, mga kapatid, sa pagbabasa, sa pag-aaral ng mga libro, sabi niya, mga mahal, walang katapusan. Kapaguran lang ng physical. Mapapagod ka pala. Pero kapag ito, mga mahal, ang pinag-aralan mo, sabi ng mahal na Panginoon, makakapagpahinga ka eh. Amen? Come unto me, all ye that labor and heavy laden. I will give you rest. Take my yoke upon you, sabi ng mahal na Panginoon. Learn of me. Amen? I am meek, lowly in heart. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, so mga kapatid ko, napakasarap pag-aralan ng salita ng ating dakilang Diyos. Pero wala na po tayong oras. Mga mahal, hinihiling ko po mga kapatid, tayo po'y umawit na sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. At ating awitin mga mahal ang Tagalog na awitin. B flat. A sharp. Naglalaro sa hangin ang buhay ko.
di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Hawak kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Hallelujah! Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Totoo sa buhay natin ang awiting ito. Kung hindi natin nabasa ang salita ng mahal na Panginoon, kung walang propeta ng Diyos, mga minamahal, na nagturo sa atin sa Word of God, nasaan kaya tayo ngayon? Hallelujah! Muli nating awitin ang awiting ito, mga minamahal, mula sa ating mga puso. Kausapin natin ang mahal na Panginoon natin. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa amos ng mundo ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Hawak kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa ating Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako,
saan ako pupunta? Maaari na sa aking bago, hindi lang sana. Minsan pa may lahat kung nasaan ako, Jesus, kung wala di ko na alam kung saan ako. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal para po sa ating mga bisita, pinagpala po kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal na ating dapat gawin. Unang-una ito po mga minamahal ang pananampalataya. Pananampalataya na kung saan mga minamahal ito pong hinahanap ng ating dakilang Diyos, totoong pananampalataya. At pangalawa, pagsisisi sa ating mga kasalanan, taos sa pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan na mga minamahal na pagsisihan natin ngayon, hindi na po natin babalikan. Muli mga minamahal, yun po yung tamang pagsisisi. At mga minamahal, ano po ang ating gagawin upang lubusan tayong mapatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan? Tayo po mga minamahal ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ito pong bautismo mga minamahal, wala po itong bayad at hindi po mababasa ang iyong mga kasuotan sapagkat meron po kayong robe na isusuot. At yung pang-apat mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa niyan sa ating patuloy na pagdalo. Mga minamahal, matatanggap natin ang bautismo sa Espiritu Santo galing sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras po ito mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Itaas niyo po ang inyong kamay at sumunod lamang po kayo sa aking panalangin na babanggitin ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, maglilingkod na ako sa iyo hanggang sa iyong napakalapit mong pagbabalik sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, dakilang pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po aming pinakamamahalap ng Jesucristo. Dalangin po namin dakilang Diyos sa lahat po ng mga kaluluwang ito na tumanggap sa iyo, mahalap ang Panginoon. Isulat mo po ng maliwanag ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, iligtas mo rin po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, mahalap ang Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. In the might of the Lord Jesus, bless us Lord. Amen and amen. Pwede na po kayo makabalik sa inyong upuan. God bless you po mga minamahal. Huwag po kayong uuwi na hindi po nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. At sa oras nito mga minamahal, tayo po ay dumako para po sa lahat po ng ating mga pangangailangan mga minamahal. Muli tayong dumalayan sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa po sa amin. Kami po, dakilang Diyos, ay muli, mahal na Panginoon, dumudulog sa turon ng biya dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po na aming minamagkinikalang, mahal na Pastor Wildes Radalmeda. Mahal na Panginoon, sa mga oras nito, mahal na Panginoon, pangako mo po, dakilang Diyos, matapos naping gawin ang iyong kalooban, mahal na Panginoon, didinggin mo po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, mga cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabingi, rheumatitis, mga sakit sa puso, hallelujah, yung coronavirus, hallelujah, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa lahat ng aming mga panalangin, cast out in the might of the Lord Jesus, cast out in the might of the Lord Jesus, problems be solved, vices be gone, in the might of the Lord Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay at mga minamahal sa oras mo ito. Tayo pong mga minamahal ay muling tumayo at tayo pong lahat ay magtaas ng ating mga kamay. Tatalon po tayo mga minamahal 3 beses at sabay ang sigaw ng salitang hallelujah, praise the Lord, galing sa ating puso mga minamahal. 3 beses mga minamahal. Let us jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay at mga minamahal. Dito po natatapos ang ating pag-aaral po ng mga balang salita ng ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Nilo de Guzman. At sa oras po itong mga minamahal, tayo po iadara ko sa ating mga announcement at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-preacher, ating beloved brother Jose Revilla. Amen. Amen, praise the Lord. Bago po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ikukuha natin po ang special offering panalangin po nating beloved leader, ating beloved brother Jojo Bitaw. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Serabilia. Ating pong itaas ang ating special offering. Magkaisa po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, amang banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal pa si Kristo. Sa unang palangin po ang minamahal na Pastor, Felistada Almeda, dalangin po namin na yung basbasan at pagpalain, aming pagkakaloob sa sandaling ito. Mahal na Panginoon, patuloy mo pong gabayan, pagpalain ang lahat ng iyong mga matatapat na anak, mahal na Panginoon. Sa lahat po ng aming mga kapatiran na gustong makibahagi sa pagbibigay, subalit sa kawalan sa mga panahong ito, ikaw po ang magpala sa kanila ng permanenteng hanap buhay o negosyo. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, or nakedness or danger or knowing all these things, we are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall troubles or hardship, persecution or famine, or nakedness or danger or knowing all these things, we are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. Amen, praise the Lord. God bless po sa iyong paggalaw para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating pong banal na gawain sa daong ito, mga minamahal. Araw po ng bukas, mga minamahal, ating sa Sunday service, mga minamahal. At bukas po, mga minamahal, Holy Supper po natin. Dito po tayo lahat, mga minamahal, ating pong gawain sa yung ating pong mga minamahal na kapatiran. Galing po ng Magalang, Florida, Arayat, Apalit, Mabalacat at Lubao. Dito po tayo, mga minamahal, sama-samang manambahan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At araw po ng Miyerkules, yung ating pong midweek service, mga minamahal, tayo pinag-umpisa ng alas 2 ng hapon at ito pinatatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer, kaya katulad po kanina, tayo pinag-umpisa ng alas 8 po ng gabi at natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Praise the Lord. At after po natin banal gawain, mayroon po tayong lihans. Sa nais po magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay mailihans na ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At mayroon din po tayong counseling, mga minamahal. Sa lahat po na may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating precious area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At
Mayroon pong practice yung ating pong my beloved Finance and Youth Choir, mga minamahal. Mayroon po kayong practice alas 3 po ng hapon, mga minamahal. At kinakailan po saktong alas 3, mga minamahal, makapag-umpisa na po kayo, mga minamahal, para maaga po na makatapos sapagkat mayroon pa po tayong evening prayer, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon at kung may karidang pang announcement, praise the Lord. Mga inmahal, bago tayo magtapos mga kapatid ay sa ating mga youth choir, sa mga nagnanais pong gamitin ng mahal na Panginoon sa araw ng linggo, alas 9 po ng gabi sa London, mga minamahal. Nire-request po tayo ng London, mga kapatid, na umawit yung ating mga youth choir. Magpalista lang kayo, mga inmahal, ng pangalan sa information area at mga inmahal upang lang sa ganun ay patuloy tayong gamitin ng mahal na Panginoon. Hindi lamang sa dakong itong inmahal, international na po. Yung mga kapatid, London po yan, mga minamahal ko, 9 p.m. po sa mga youth choir po natin. Purihin ang mahal na Panginoon, inmahal. Yan lang po, mga kapatid. At in-announce ko na po ngayon, mga kapatid, para nang sa ganun bukas ay alam nyo na, kung kayo po ay willing, mga minamahal, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, para po sa ating online, mga minamahal, global Bible study, mga kapatid ko. Gawain po mismo ng London, mga kapatid. Sunday service po nila ay mga minamahal, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid ko, sa ating mga youth choir, alas 9 po ng gabi, mga kapatid. Pwede po kayong magbigay, mga minamahal, ng inyong pangalan sa ating information area. God bless you so much po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved order preacher. Praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi, mga minamahal, mag-ingat po tayong lahat. Lalo po yung tatawid po sa highway, mag-ingat po tayo. At mayroon po tayong mga beloved Martial, mga minamahal, na alalay po sa ating pagtawid sa highway. At wag po tayo basta tatawid, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal ko, ay malayo po sa aksidente. Praise the Lord. At hanggang dito na lang po ang pinalagawain natin pinakamamahal na Pinoon. Tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating po yung pinakamamahal na Pinoon sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananabahan sa buong magagawain na ito. Narito po ating beloved elder, ating pong beloved brother Manny Sinse para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. At tayo po yung magkaisang dumalayan sa ating pagtatapos. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mambanal. Dakilan pala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, tao sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat ang aming patuloy na pinaabot sa iyo, mahal na Panginoon. So, ang dalangin ang gulo sa iyo, mahal na Panginoon, na ginabayan, binasbasan, linangsan, pinagpala, ang bawat yung o nang yung banagawan mula sa pag-MC hanggang sa ligid ito, mahal na Panginoon. Igit sa lahat, mahal na Panginoon, ang mga banal mo salita, aming napag-aralan, dinalan, pinagpalang mga aral, mahal na Panginoon, silbing pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Ganyan po, mahal na Panginoon, labos ka na pinasasalamatan, mahal na Panginoon, sa masagana paglugo, pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ayon ng patamis at banal na presensya, patuloy inaalim, pinupuspos ang iyong mga anak ng Santong Espiritu, patunay lamang sa tuwit-winay, kasama ka namin, mahal na Panginoon. Ganyan po, mahal na Panginoon, patuloy namin sinasamo, idinadalangin ang aming minamahal at ginagalang ang paglista, Wilstrada Almeida, mahal na Panginoon, patuloy po siyang bigyan ng bayang kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, patuloy ipagkaloob, patuloy kami pangunahan, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, kung paano po iningatan sa aming pagparito, sa imbay, sambahan, mahal Panginoon, ganun po sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, mahal Panginoon, patuloy kaming gabayan, patnubayan, ingatan po kami parating mawalhati sa kanya-kanyang matirahan, mahal Panginoon, at patuloy ka pang manahan sa aming mga puso, mahal Panginoon, panghawakan po kami hanggang sa yung pagbabalik mo, mahal Panginoon, at sa araw po ng bukas, mahal Panginoon, patuloy ibalik mo kami sa dakong ito sa aming pananambahan sa aming Holy Supper. Ito po sa dalangin namin, sa dalangin magulong sa iyo, in the Jesus' name. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid. Praise the Lord. Inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. Yes, sir.